upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi. Sasasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia,
ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya't tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling, saka pinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga?" At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Pong Jesus Nazareno. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Isang katahimikan ang naitugon ng mga Pariseo kay Jesus. Katahimikan ang kanilang tugon nang tanungin sila ni Jesus kung naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga. Alam niyo rin po ba ang sagot? Kung kayo pong tatanungin, naayon ba ang magpagaling sa araw ng pamamahinga? At tahimik din yung iba, no? Meron kasing isang may sakit ang lumapit kay Jesus, namamanas siya. Habang kumakain si Jesus sa bahay ng pinuno ng Pariseo, lumapit ang may sakit. Pero alam ng lahat na bawal ang magtrabaho sa araw ng pamamahinga. Alam ng lahat ng nandoon na bawal ang magpagaling. Alam ni Jesus na nakabantay ang lahat ng mga Pariseo sa kanyang gagawin. Kung kaya't tinanong sila ni Jesus. Kaya nga, si Jesus ang unang nagtanong sa kanila. Pero tahimik ang mga Pariseo. Tahimik ang mga dalubhasa sa kautusan. Sa tanong ni Jesus, na naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga? Kahit hindi sumagot ang mga Pariseo, tinuloy ni Jesus ang pagpapagaling. Kaya nga, sinusugan pa niya ito
ng isa pang tanong. Ang kanyang tanong, kung meron kayong anak o kaya meron kayong baka na mahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo sila iaahon? Kung anak mo ang nangangailangan ng tulong o kaya sarili mong alaga, kahit araw ng pamamahinga, wala ka bang gagawin? Walang naisagot ang mga Pariseyo. Tahimik ang mga Pariseyo. Magandang unawain natin ang katahimikan ng mga Pariseyo na sa gitna ng isang tanong, bakit ba nanahimik ang mga ito? Bakit ba tumatahimik ang isang tao? Kadalasan, tahimik ang isang tao kapag tinatanong dahil hindi nito alam ang sagot. Tama po ba? Di ba sa eskwelahan, kapag nagtuturo ang teacher, kapag nagtatanong ang teacher at hindi alam ng estudyante ang sagot, di ba? Tahimik ang mga ito. Minsan, ayaw pang tingnan yung teacher, no? Baka tawagin, no? Kasi hindi alam ang sagot. Kaya tahimik. Nananahimik kasi walang maisagot. O kaya, pwede naman yung iba, nag-iintay ng may sumagot. At kapag may narinig na sagot, ayun na lang, no? Sususugan na lang, susulsulan na lang, makikisagot na lang din, makiki-oo na lang din. Ang tao, madalas, nananahimik kapag tinatanong kung hindi nila alam ang sagot. Pero, hindi maaaring hindi alam ng pinuno ng mga Pariseyo ang sagot. Hindi pwede. Aba, pinuno siya eh. Ibig sabihin, siya yung pinuno ng mga dalubhasa sa kautusan. Pinuno ng mga guro. So, ibig sabihin, matalino. Ibig sabihin, may alam. Kaya hindi pwedeng hindi nila alam ang sagot. Pero bakit nga ba nanahimik ang mga ito? Mayroong tatlong posibleng dahilan. Tatlong dahilan kung bakit hindi makasagot ang mga Pariseyo sa tanong ni Jesus. Una, takot mapahiya o takot magkamali. Ito yung madalas na rason kung bakit hindi makasagot ang isang tao. Hindi sa hindi niya alam ang sagot. Alam niya, pero takot. Takot baka mali. Takot baka mapahiya. May iniisip na sagot o minsan may gustong isagot, kaya lang ayaw magkamali. Ayaw magkamali. Ito yung unang posibleng bakit hindi nakasagot o bakit nanahimik ang mga Pariseyo. Takot mapahiya o takot magkamali. Pangalawa, hindi mapagdesisyonan kung ano ang gagawin. Hindi mapagdesisyonan kung ano ang isasagot. Kapag ang isang tao ay hindi makapagdesisyon, madalas ito ay may dalawang magandang pinagpipilian. Hindi po ba? Kaya hindi tayo makadecide kasi meron tayong pinagpipilian at parang tila parehas na tama ang pwedeng sagot. Mahirap nga naman magdesisyon, lalo na kung parehas na mabuti, parehas na maganda, at parehas na tama ang pwedeng maisagot. Maaring hati ang isip at puso. Nahihirapan dahil hindi makapamili at hindi mapanindigan ang pipiliin.
Pangatlong dahilan kung bakit nanahimik ang mga Pariseyo ay dahil masama ang hangarin. Masama ang hangarin. Madalas, ang masama kumikilos ng pailalim. Tahimik kung gumalaw. Sasalakay ng hindi nalalaman. Walang imik, pero maraming nangyayari sa kalooban. Ito yung nasa loob ng mga Pariseyo. Kaya sila tahimik dahil binamanmanan nila, binabantayan nila si Jesus at meron silang masamang balak kay Jesus. Lahat po ito maaaring dahilan kung bakit tahimik ang mga Pariseyo. Pero hindi sila dapat sana nanahimik. Kung bukas lang sila sa pagtanggap sa pamamaraan at mga turo ni Jesus. Kung bukas lang ang isip, bukas ang puso sa mga aral ni Jesus, walang dahilan para hindi natin malaman ang sagot. Walang dahilan para manahimik tayo sa isang tanong. Ngayong panahon natin, kung ilalagay natin ang aral na ito, hindi po ba pansin natin, malayo pang eleksyon, meron ng kampanyang nangyayari? Hindi ba dapat sa panahon ngayon, wala nang mananahimik? Hindi na uso ang tahimik. Sa panahon natin ngayon, dapat magsalita tayo, kumilos tayo, at mag-isip na tayo. Panahon na ng eleksyon, nasa atin ang boses. Huwag tayong manahimik. Kailangan nating magsalita. Kailangan nating kumilos at gumawa ng sagot. At hari nawa, ang ating sagot ay batay sa aral at mga turo ni Jesus. Tingnan mo yung mga pangaral at turo ng Poong Jesus Nazareno. Dapat sinusuri natin. Magdesisyon tayo. Ito ang kailangan natin para madala tayo sa mabuti. At sa huli, hindi tayo magsisi. Dahil kung hindi tayo magdedesisyon, kung alam man natin ang tama at mabuting gawin, wala ring mangyayari. Kahit alam natin ang tama at mabuti, kung wala tayong desisyon, wala ring mangyayari. Sa anumang ating kinakaharap, ang pagbabatayan lang natin, mga aral at turo ni Jesus. Mahirap magdesisyon, pero mayroong sagot. Mahirap manindigan, pero merong nagtuturo ng tamang sagot. Kung bubuksan lang natin ang isip at puso natin, hindi pwedeng tayo ay mananahimik. Walang dahilan para tayo ay manahimik. At dito tayo dinadala ng ating pagninilay sa araw na ito. Walang puwang ang katahimikan kung bubuksan natin sa Diyos ang ating puso at isipan. Dahil nagkakaroon lang ng kalituhan at kaguluhan kung ang puso at isip ay nababahiran ng kasamaan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na tumawag sa atin bilang kanyang mga anak at maging malaya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo.
Ating sambitin sa bawat panalangin, makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon. Ang mga Kristiyano naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon. Huwag nawa nating ilagay ang batas na higit pa sa tao. Bagkos gawin muna natin ang dakilang utos na mahalin natin ang ating kapwa. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng pagmamahal sa ating pakikitungo sa mga dukha at inaapi, at makita natin si Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon. Ang mga may sakit at yaong mga nasa ospital, naway gumaling sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon. Ang mga yumaong, naway makapiling na ng Diyos. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon. Sa katahimikan, ilapit natin sa ating Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon. Panginoong Diyos, maging paanyaya nawa sa amin ang bawat batas mo na mahalin at paglingkuran, unawain at igalang, akayin at gabayan ang aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Oo, Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang pagdilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Magsitayo po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan at may dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humaykeng taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho
ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.